Sir, ano pong masasabi niyo sa hearing ngayon, sir, na nangyari ngayong hapon? I love you! Laban na! Huwag maingay. Mabuhay ka! Nakakagano, no? Nakakalungkot. At yung itong si Alias Picoy, sa halip na magsabi ng totoo, kung sino yung mga nasa likod niya, ay talagang nagpakita na talagang ano, parang kinikikwil niya yung investigation. Pero, yung pinapakita niya na yun, hindi talaga tayo naniniwala. Gawa ng yung kanyang mga binitiwang pananimita ay talagang yun ay sa puso ko talagang tumanim yun, no? Lalo na yung banta na ako ay mapapatay itong administrasyong Marcos. Kaya hindi ako naniniwala na ito ay gawa-gawa lang sapagkat yung kanyang pananalita ay talagang napaka-spontaneous. Pero ito, no? At hindi lang po yun, ano? Yung naging conversation niya yung sa aking kaibigan dahil nung pinapalo up niya ni Picoy, yung aking kaibigan na si Ronnie Rodriguez, ay tinatanong kung meron na akong desisyon tungkol dun sa pananahimik ko. Nagbiro pa nga ako, sabi kasi sa akin, kung ano raw ang gusto ko, ibibigay naman. Kaya nagbiro ako na gusto nyo, Toto, sabi kong gano'n. At yun naman, ang tungkol sa akin na, sige, paparating daw. At yun daw ang inahantay, itong si Lam, yung isang Lam, ano? Pero binawi ko yung agad yun. Sabi ko, hindi. At naumpisahan ko na ito na mag-testify dito sa Senate. Sir, follow-up question lang, sir. Ano pong masasabi niyo, sir, na nagtuon po sa paninira po sa pagkatao po niyo itong pong investigasyon instead na malaman ang katotohanan? Alam niyo, yung matalino naman ang taong bayan, Kasi malinaw naman yung mensahe na talagang dinadivert lang yung issue. Kasi yung makikita niyo naman, palay irrelevant naman yung mga sinasabi doon sa issue. Kaya wala talagang pa rin, Kaya doon pa rin sa sa nangyari, kagaya yung pagsasabi ng Pinea na wala daw di umano doon sa record, talagang wala talaga sa record dahil hindi nga natuloy, tinigilan. Kaya ito sa akin lang nakapago lamang yung aking personal na kaalaman doon sa sinabi ng confidential informant. Ito yung pagpapakita niya ng limang litrato na itong nasa litrato si politician Bongbong Marcos na sumisinghot ng white powdery substance. Basta na kami dyan. Yun lang po. Sir, Bali, ano po nga sabi yung sinabi ni Senator Chengke na imagination niya lang po yun? ay nasa kanya yun, nasa paniniwala niya gagala ko na lang yung opinion niya. Yes po. Sir, Ipaglaban mo ang karapatan mo bilang isang mamamayan. Bakit ka magtatago? Takot ka? Lalo na yung mga binigyan dati ng posisyon ni Tatay Digong. Natatakot sila. Kung talagang natatakot sila, dahil lang sa may posisyon sila, mga wala pala silang kwenta, wala silang silbi. Mga mukhang pera sila. Pasensya na talaga, yun ang katotohanan. Yan ang masasabi ko sa kanila. Dapat ako nga pumupunta ako dito, sarili kong pera. Ang tanong nga dito Bago ako nila pumunta dito, kakain mo na ako para hindi ako mahulog. Para Ma'am, magpakita kung ng suporta. Ma'am, kung magkakaroon kaya kasi malaki ang posibilidad na sa mga darating na eleksyon magkakaroon ng umpugan ng Marcos Duterte. Sa palagay nyo kaya kakayanin itong mga Marcos kapag nagkaroon ng umpugan at ang mga Duterte? Hindi. Mas marami pa rin ang papanig sa mga Duterte. Dahil alam nila, nagtatrabaho sila para sa bayan. Wala silang personal na kasi kung si Tatay Digong kung mukha silang pera, sige lang. Gayahin ko na lang yung mga nakarang administrasyon. Pabayaan ko na lang yung mga corruption dito, corruption doon. Basta busog din ako, okay na ako doon. At least nakarating na ako dito, pero hindi ganun ang prinsipyo niya sa buhay niya
Gusto niyang itama ang mali. Gusto niyang baguhin ang sistema ng korupsyon sa ating bayan. Ganun lang yung napakasimple lang naman eh. Sana naman yung mga bawat Pilipino isipin nila, kumampi tayo sa tama, huwag tayong kumampi sa mali dahil wala tayong magiging magandang kinabukasan dyan. Doon tayo sa Duterte. Kasi kung makasarili sila, bakit binubuhay si Tatay Digong yung sarili niya? Kaya naman siya nagkakaganito para ma-prevent yung droga sa ating bayan. Gusto niyo ba na maging katulad tayo sa ibang bansa na parang mga robot yung katawan dahil sa sobra ng katawan nila, yung pumasok na mga contaminated na mga ng droga. Sana man lang isipin ng bawat Pilipino ang ating kinabukasan. Huwag tayong puro kay Marcos kami. Yung mga vloggers dyan ni Bongbong Marcos. Yes. Masasabi ko lang, doon? bayaran kayo. Hindi kayo totoong Pilipino, mga bayaran kayo. Ano opinion mo doon, mga pinangalanan silang Insimada Vloggers? Totoo naman eh. Mga mukha silang insaymada dahil mga insaymada ang kanilang bibig. Yeah. Matatamis ang kanilang bibig dahil inatambakan ng kapirahan. Ang alin ma'am, ang mga ensaymada? Ang insaymada. Ensaymada vlogger? Oo, yung isa doon, binlock ako. Oo. Ano ngayon kung binlock niya ako, hindi naman ako kawawa, di ba? Para sa akin, mabuhay pa rin ako. Pero di ba dati napapanood mo naman sila, anong klaseng vlog ang ginagawa nila ngayon? Minsan, dinidate ko na lang kasi ang alam ko, gumagawa lang naman sila ng mali eh. Para lang masabi na, oy, madam, bossing, ito na yung ginagawa kong paninira sa mga Duterte. Sana madagdagan nyo yung ito, gano'n naman talaga eh. Ano pa ba ang gusto nating pagtakpan dyan? So, maniniwala ka doon sa sinabi Kung ano man yung sinasabi nila, dead man na lang. Maniniwala ka ba sa sinasabi ni Senator Aimee na pinunduhan ng Congress siya ng 10 million para siraan siya, tapos sa mga Duterte billion daw? Wala akong tiwala. Blood is bigger than water. Basta Marcos, parang ano naman no? Wala akong tiwala sa kanya. Marami na akong napagsabihin. Sorry po, Madam Aimee. Yeah. Pero para sa akin, kung talagang mahal niya si Inday Sara, paglaban niya. Kawa siya ng batas, makipag-meeting siya sa mga kapwa niyang senador. Tigilan na natin to. Kasi, para sa akin, ako ang pinili ni BP na para masunod yung kagustuhan ko na mag-BP na lang siya kay Bongbong Marcos. Yes. Diba? Kung talagang totoo siya, gumawa siya ng hakbangin niya para mapatunayan na hindi siya talaga, hindi talaga siya kumakampi sa kapatid niya. Pero hindi pa rin ako maano doon. Budget na daw sa kanya yung First Lady. Anong opinion niyo doon, ma'am? Alin? Budget na daw si First Lady kay Inday. Hindi siya budget sa bawat Pilipino, sa sambayan ng Pilipino. Mahal siya ng sambayanan, ultimo mga bata. Walang kamuang mga bata, pero kung makahag kay Inday, kay DP Inday, parang kala mo mga niluwag niya. Doon pa lang makikita mo. Ayaw nga nila na, kasi daw si BP, puro daw camera. Sila nga din naman, camera eh. Kailangan talaga ipakita mo kung anong ginagawa ko, di ba? Hindi po pwedeng yung ginagawa mo walang nakakita. Paano malalaman ng sambayan ng Pilipino na nagtatrabaho pa, di ba? Pinagbabawal na gamot. Hindi po dapat pagkumparahin ang previous at saka present administration. Dahil ang previous administration, minahal siya ng taong bayan. Dahil ramdam nila na safe sila, makakauwi sila ng safe sila, buhay sila. Kagaya nung napanood ko sa vlog or na-interview na isang mama na nagra-rider siya. Ngayon sabi niya, hindi na natin alam, makakauwi tayo kung hindi natin alam kung buhay pa tayo. Dahil sa kasalukuyan ngayon, hindi mo ramdam yung safety, yung makakauwi ka ng buong buo dahil hindi mo alam sa bawat kanto or sa mga malalayong lugar ay nandoon nakasalalay yung buhay ng bawat Pilipino. Okay, ma'am. Maraming salamat po. Thank you, ma'am.